linggo ng pagkabuhay, may nakitang lumang susi si Mary Lennox. Tama, ito na nga. Ito na siguro ang susi para sa hardin. Tama si Camilla. Salamat na rin sa bulala ko na dumaan kagabi. Nagkatotoo ang hiniling ko. Maaring yun na nga ang susi para sa hardin na ipinasara 10 taon na ang nakakaraan. Sa kasabikan na makita ang pintuan ng hardin, nakatulog si Mary na hawak-hawak ang natagpuang susi. Walang tao. Tama. Kung ito na nga ang susi ng hardin, natitiyak ko na meron din pintuan dito papasok. Senyorita! Mang Ben! Salamat nga pala sa pinainom mong tubig sa akin kahapon. Nawala ng pananakit na rayuma ko. Aba talaga po? Mukhang wala si Robin. Namasyal siguro. Ano po bang ginagawa nyo? Pinuputol ko ang mga bulok na sanga dahil parating na ang tagsibol at tiyak matatagalan ako dito sa pagpuputol. Ang ibig po bang sabihin nun, nandito kayo buong maghapon? Oo. Ganun pala. Bakit mo ba tinatanong? Wala naman po. Isa, dalawa. Ibig sabihin, hindi ko pa rin pala mahahanap ang pintuan ng hardin. Naku, Mang Ben, kasalanan nyo ito. Salamat po. Sige. Martha, nandito na ako! Aba, senyorita! Aba, mamula-mula ang pisngi mo, senyorita. Hindi ka na yata tumitigil sa pagluluksong lubid mo. Aba, may sulat. Para kanina yan? Ha? Kay Mrs. Medlock mula sa London. Galing pala kay Ginoong Pitcher. Naku po, darating na pala si Mr. Craven dito kung hindi bukas ng gabi ay sa Makalawa. Ibig sabihin matataranta na naman po tayo? Mary, Bakit po? narinig mo ang sinabi ko. Ibig sabihin noon, kailangan magtino ka kapag nandito na si Mr. Craven. Kailangan pa po ba yon, Mrs. Medlock? Anong sinabi mo? Di po ba ayaw naman talaga niya akong makita? Kaya bakit pa? Nako, ewan ko ba sa yung bata ka? Dahil lang hindi nakipagkita sa'yo si Mr. Craven nung dumating ka dito eh. Alam mo, siya ang bahalang magpasya kung kailan siya makikipagkita sa'yo. Ha? Nako! 112, 113, 114, 115, 116, 122, 23, 24. Magandang maga po, Mang Ben. Aba, Senyorita Mary. Amula-mula ng iyong pisngi. Ngayon ko lang ikaw nakitang buhay na buhay ang itsura at masigla. Kaya ko naman po, Mang Ben, ang magdobleng talon. Ito po. Aba, talagang napakahusay mo na pala, Senyorita. Tignan mo't nanonood na naman sa sayong paglalaro. Kumusta na ang buhay mo, Robin? Alis po muna ako, Mang Ben. Tama, wala na dun si Mang Ben mamaya. Pagkakataon ko na. Tama ang hinala ko. Sabi ko na nga ba't susundan mo ako, Robin? Hintayin mo ako dyan, Robin, ha? Meron ka bang gustong sabihin sa akin, Robin? Ano yun? Yun ang...
Ito na nga! Ito na nga ang pintuan, papasok! Sabi ko na nga ba't tama pala talaga ako? Ito palang susian. Bumukas ka! Bilis! Ha? Bumukas? Mapapasok ko na rin sa wakas! Napakalaki pala. Napakatahimik naman dito. Talaga palang walang ingay dito. Sana alam ko kung anong halaman ng mga yon. Aba? Buhay na buhay pa rin naman pala ang mga halaman dito. Ito pa. Ayan, masisikatan na rin kayo ng araw, di ba? Ang hirap nito. Parang sibuyas. Ito. Mukha nga ang sibuyas. Malapit na muling tumubo ah. Itatanim kita ulit. At 2 tasa ng puding na nakain mo. Kasi talagang gutom na gutom ako. Dahil yan sa pagluluksong lubid mo, tiyak matutuwa si Ina pag dalaman niya ito, senyorita. Martha, ano ba yung halaman na puti ang ugat at parang sibuyas ang itsura? Yun ang ubod ng halaman. Ubod ng halaman? Doon nagmumula ang maraming bulaklak na tumutubo pag panahon ng tagsibol. Yung maliliit ay tinatawag na snowdrops. Yung namang malalaki ay ang narcissus. Pero ang pinakamalaki ay ang iris. Lahat sila ay magaganda. Martha, nabubuhay ba ang mga ubod kahit wala nag-aalaga sa kanila? Aba oo, kaya nilang mabuhay nang walang nag-aalaga. Kahit pahayaan mo na sila, tutubo sila sa ilalim ng lupa at pinalalaki ang kanilang mga anak. Merong isang lugar sa may kakahuyan kung saan tumutubo ang napakaraming snowdrops. Pag panahon ng tagsibol, yun ang pinakamagandang tanawin dito sa buong Yorkshire. Sana talagang taksibol na ngayon. Martha, pwede bang magpabili ng pala? Saan mo naman gagamitin ang pala? Gusto ko kasing tularan ang ginagawa ni Mang Ben. Gagawa ako ng sarili kong hardin. Maganda ang naisip mo. Magkano bang pala ngayon? Tama na sa akin yung maliit na pala. Ang pagkakaalam ko, makakabili ka na ng kompletong gamit kasama na ang maliliit na pala at kalaykay sa murang halaga. Naku, ang mura-mura lang naman pala nun, Martha. Buti ka pa, marami ka kasing pera sa bulsa mo. Sige, pakiusapan na natin si Dico na bumili sa bayan ng mga gagamitin mo. Talaga? Hindi na ako makapaghintay? Mabuti pa, pabili na rin natin sana ilang buto ng mga bulaklak. Sandali na magtuturo sa'yo sa tamang pag-aalaga ng mga bulaklak. Hindi lang pala sa mga hayop magaling si Deacon, pati pala sa mga bulaklak, ano? Naku, kaya nga niya magpatubo ng bulaklak sa baldosong daan.
Lagi siya nagtatanim ng mga bulaklak sa aming hardin taon-taon. Sabi nga sa amin ni Ina, may kakayahan si Dico na makipag-usap sa lupa upang makapagpatubo siya ng mga halaman at bulaklak, ha? Tingnan mo nga naman, naglaro ng luksong lubid, maraming nakain at sa kabusugan nakatulog na. Senyorita, buti pang doon ka na magpahinga sa kama mo kung matutulog ka rin lang. Oh? Para ka rin palang si Robin, Senyorita Mary. Bakit po? Bigla-bigla ka na kasing sumusulpot. Pwede pong magtanong? Ano yun? Meron po ba kayo ditong sarili ninyong hardin? Wala. Kung meron po kayo, ano pong patutubuin niyo doon? Mga repolyo, sibuyas at patatas yun siguro. Bakit puro po makakain yun? Bakit? Ano bang masama doon? Kung sa mga bulaklak po, ano pipiliin ninyo? Sandali lang. Pipiliin ko ang mga rosas. Mahilig po ba kayo doon? Aba oo, tinuruan pa nga ako ni Mrs. Craven kung paano ang tamang pag-aalaga ng rosas. Gustong gusto niya ng rosas at marami siyang inaalagaan noon sa kanyang hardin, Mary. Naintindihan mo? 10 taon na ang nakakaraan nang mangyari yon. Hindi po ba patay ng auntie ko? Ano po nangyari doon sa mga rosas? Ewan, Namatay po ba silang lahat? siguro yung iba lang pero sa tingin ko may iba pang nabubuhay dahil matawag noon ang lupa. Paano niyo po malalaman kung buhay? Maghintay ka ng taksibol. Pagkatapos ng masisikat na araw at ilang tag-ulan, saka mo lang malalaman kung buhay ang halaman o patay, Mary. Paano nga po, Mang Ben? Tignan mong mabuti ang mga tangkay. Kapag meron kang nakita doon na mga kulay lupa na umbok, ibig sabihin malapit nang magkaroon yun ng buko. Mang Ben, tanong pa ulit. Nasaan ang mga rosas? Tama na ang iyong mga tanong at satsat sa ngayon. Sige na, maglaro ka na muna doon. Malis ka na. Malis ka na, Mary, ngayon din. Tatanong lang eh. Deacon! Senyorita, nakiusap si ate na ibili daw kita ng gamit sa paghahalaman. Narito na oh, bumili na rin ako ng isang bag ng mga buto ng larkspur at white poppy. May libre pang ibinigay yung may-ari. Salamat ha! Sandali, nasan ba yung hardin mo? Ha? Nasaan na hardin mo? Ako na maghuhukay at magtatanim para sa'yo. Wala pa akong hardin. Wala pa? Bakit ka nagpabili agad ng gamit sa paghahardin, senyorita? Kasi nga, O sige, hindi bale. Marami namang lugar dito na pwedeng pagtaniman at gawing hardin. Halika na. pero, sandali. Bakit? Uuwi muna ako. Kanina pa kasi sumasakit ang tiyan ko. May sakit ka ba, senyorita? Walang ano man ito. Ihiga lang ako sandali at mawawala na rin ito. Salamat ulit dito, ha? May gamit na ako. Magiging madali na sa akin ang hukayin at tanggalin ng mga damo. Hindi na ako makahintay. Kailan kaya ako makakapagtanim? Ate! Deacon! Abala ka yata. Baka kasi dumating na ngayong gabi si Mr. Craven kaya halos lahat kami ay abala sa mga gawain. Kailangan maglinis pa kami ng mansyon at maghanda ng hapunan. Kanina pa nga hindi mapakali si Mrs. Medlock eh. Naibigay ko na kasi kanina kay senyorita yung pinabili mong gamit. Salamat. Kaya lang medyo nababahala ako. Saan na naman? Sabi niya, sumasakit daw ang tiyan niya kanina. Ha? Parang bigla na lang siyang nataranta nang sabihin kung ako na magtatanim para sa kanya. Para siya nagdahilan lang. Naku po, paano pag nalaman ito ni Mr. Craven? Tayo mamahamak, Deacon. Kailangan bilisan ko. Ngayon ko na itatanim ang mga butong ito sa hardin na yun. Senyorita Mary! Ano ba yun, Martha? Hindi pa sumasakit ang tiyan mo, senyorita? Hindi ka dapat lumabas sa kwarto mo ngayon. Sabi sa akin ni Deacon, masakit ang tiyan mo. Mabuti pa, senyorita, bumalik ka na muna sa iyong kwarto. Magaling na ako! Hindi na masakit ang tiyan ko! Ano ba? Kapag hindi ka nag-ingat, Aray ko, ano ba? sasakit uli ang tiyan mo. Wala na akong sakit ngayon, ano ba?
Mary, totoo bang meron kang sakit ngayon? Ikaw talagang bata ka. Nagkakasakit ka kung kailan maraming gawain dito. Wala naman po talaga akong sakit, Mrs. Medlock. Dapat lang na wala kang sakit. Kapag dumating ang uncle mo at nalamang meron kang sakit ngayon, iisipin niya na hindi ka namin inaalagaan mabuti, na pinabayaan ka namin. Dr. Craven, pakitingnan niyo nga kung anong sakit ang batang ito. Dr. Craven, pareho po kayo na apelido ng uncle ko. Dahil pinsan ko ang uncle mo at malaki ang agot namin dalawa. Ang uncle mo ang may-ari ng mansyong ito samantalang ako ay hamak na doktor lang. Maswerte pa rin kami at napadaan kayo rito, Dr. Craven. Mahiga ka ng maayos. Pero magaling na po ako ngayon. Marta, hawakan mo ang iyong senyorita. Senyorita Mary, sandali lang naman ito eh. Wala akong sakit. Tumahimik ka dyan. Wala akong sakit. Tumahimik ka, sabi! Ano ba ang masakit? Sinabi ko nga po wala akong sakit. Ibo kang bibig, Mary. Wala talagang ano man ito. Nagsuka ba siya kamakailan? Wala naman po akong matandaan, Dr. Craven. Kailangan lang niyang matulog at magpahinga. Bibigyan ko siya ng pampatulog. Iha, baliwala lang ito. Ang kapaglasan ng lang. Sige na makapagpahinga ka na bago dumating ang Uncle Craven mo. Teacher, tingnan mo yon. Alin po? Nasaan po ba? Ayun. Ano po yan, Mr. Craven? Ano bang apo yun? Apoy? May nakita akong apoy kanina sa banda roon. Wala naman po akong nakita. Babalik po ba tayo? Huwag na lang. Malamang napatay na rin nila agad ang apoy. Sa palagay ko, mga dayong mga ngaso ang gumawa ng apoy. Teacher, siyasatin mo bukas na bukas din. Opo. Aba, narito na kagad si Mr. Craven. Napakabilis naman, Marta. Tawagin mo ang lahat. Bilisan mo! Pati po ba si Senyorita Mary? Ano ka ba naman, Marta? Hindi mo ba alam na ayaw siyang makita ni Mr. Craven? Ano bang hinihintay mo dyan? Kumilos ka na, bilisan mo! Ano ba? Maligayang pagdating po, Mr. Craven. Hindi ko pala kayong pagkakatiwala ang mga laga dito habang wala ako. May mga dayong mga ngason nakapasok dito sa bakuran ko. Dapat lagi kayong alerto sa mga dayuhan at mapasok. Meron ba talaga nakapasok na dayo? Sabi ni Mr. Craven, may nakita raw siyang apoy. Hindi naman kaya guni-guni lang yun. Kapag sinabi ni Mr. Craven, meron siyang nakita, dapat lang na maniwala tayo. Hindi ko akalain marami din palang tao dito sa mansyon. Sa unang pagkakataon, nakita na rin ni Mary ang kanyang Uncle Craven. Naisip niya, mahirap pakibagayan ng taong yun. Maging si Mrs. Medlock at lahat ng tao sa mansyon ay